So, welcome back kabayan. Nandito ulit tayo sa ating Mangan Tayo Food Crawl Series Season 2. So, ngayon, nasa ika-4 na tayo na episode. Kasama natin si Miss Amibet ng Alriga Restaurant, no? Para sabihin sa atin kung ano ang kanyang journey sa pagiging entrepreneur and ngayon may-ari na ng isang Filipino restaurant dito sa Alriga, di ba? From Mindanao, specifically in Bukidnon. So, nag-work ako doon sa Bukidnon as an accountant. But yung trabaho ko doon is mostly sa mga sugarcane farmers kasi nag-work ako sa isang association ng mga farmers doon sa Bukidnon. Kasi ang Bukidnon, ano siya, yung maraming tubuhan. So, it's not only corporate side. So, meron akong experience din kung paano makipaghalubilo, lalo na sa mga farmers. Tapos, maganda yung work doon. Maganda, stable, lahat. Pero kasi, di ba, pag tayo mga Pilipino, mayroong nag-offer sa inyo. Yung mga classmates ko kasi nandito. So, matagal na sila nandito. So, nag-offer sila, why not come here in Dubai? Anong year? 2008. Mga 2008. Nandito Pumunta ako dito, February 2, 2008. Oh, kabisado mo ba yung Memorize ko talaga. pinaka-exact date? You're an accountant, di ba? Tapos sabi ko, kailangan mag-set aside ako ng ganitong amount sa akin. Kasi nga, ito yung sahod ko. So at least, meron akong pambayad ng tuition ng mga bata, lahat, yung gano'n yun. Doon nagsimula. Pero yung mga magulang kasi natin, sir, pag pinaaral ka sa, syempre maganda yung school na pinag-aralan mo, tapos nakita ka nilang nagluluto ka sa restaurant, parang iba yung ano nila na, di kita pinag-aral para magluto-luto ka dyan ng turon. Kasi nga, lalo na yung mga traditional na mga magulang, gusto talaga nila makita yung mga anak nila na successful sa office, yung ganun ba. Tapos sabi ng nanay ko, bakit ka nag-stop ng trabaho? Ang ganda ng trabaho mo. Sabi ko, hindi magninegosyo ako. Pero ito na. Kasi kung hindi ka mag-take ng risk, wala din mangyayari. At least you tried, di ba? Oo, ito na siya. Pero ang negosyo kasi, sir, lahat naman yan, everyday, may mga battles kang hinaharap. Hindi yan siya everyday na, ay talaga, winner ka. Hindi. Everyday, iba-iba yung ano. Pero at least, you wake up everyday na alam mo na nananalo ka sa lahat ng battles mo everyday. Kasi nga, iba-iba talaga. Pagising ko, ay God, ano kaya ang ano namin ngayon today? Sana malampasan ko. Di ba ganon? Pero kasi iba nice siya. rin na paggising mo talaga, you pray, and talaga. Mahilig ako sa so yung Parang you're looking for challenges din in a way. kasi- And as more about, kasi makita natin sa restaurant mo na iba-iba rin yung, hindi lang isang Pilipino na di ba? So, isang yeah, region. maybe you can tell our viewers. Kasi una, ano ba talagang purpose? Bakit ka nag-create ng restaurant? Kasi bawat restaurant, may kanya-kanya sila. May mga Japanese, Korean, iba-iba. Pero, from the start talaga, kahit ano man yung everyday or every year na saan pupunta yung restaurant mo, may vision kasi ako. Talagang sinabi ko talaga na I want to build a community para sa mga Pilipino. Through sa restaurant namin, through food. Kasi lahat ng mga pagkain namin, alam mo yung sir, yung naalala mo yung luto ng mama mo, ng sa bahay. Kasi iba yung feeling na pagkakain ka na, yung nanay ko, yung ganito magluto yung nanay ko. Ganun ba? Kasi nga malayo tayo sa pamilya. So at least something na may mag-connect man sa atin. Kahit malayo man tayo sa kanila. So yun talaga ang ko talaga, main reason bakit na-create yung Alriga Restaurant. Sinabi ko talaga na gusto ko mag-create ng community. Which is now, nakakatuwa lang na lahat ng mga customers ko dito, may connection ako sa kanila. May emotional connection na pagpupunta sila dito, alam ko kung anong gusto nila, alam ko kung anong kapasidad nila. So, ngayon, nagsimula kami ng maliit na turo-turo kasi nga, alam ko, kailangan yan ng mga Filipino. Saan yan? Dito rin? Dito, oo. Talaga, turo-turo, 5 dirhams, 10 dirhams. Kasi nga, hindi mo kailangan maghintay ng sahod para lang sila kakain. Can you tell lang yung kasi baka iba nating viewers din nila alam yung turo-turo Pero ito yung... Parang karinderya type. Yan. Kasi di ba sa atin sa karinderya, ano yung order mo? Yan.
Ganyan, yun yung turo-turo. Mga gulay, Oo, mga yun ganun, yun, di ba? turo-turo. Yun talaga kami. Tapos, nung medyo nag-improve na siya, sabi ko mag-create tayo ng buffet. Pero yung buffet, hindi siya yung normal na buffet na makikita natin ng kare-kare lang, fried chicken, ganun. Gusto ko may buffet tayo na mag-integrate ng lahat ng food ng buong region. Kaya ang ginawa namin, everyday, pag makikita nyo, mayroon kaming Ilonggo, Ilocano, Kapampangan, Bisaya, sa mga ano ko dito, mga staff na kailangan talaga ma-feel ng mga customer pagpasok nila na yung connection ba, na parang bahay sila, sir. Nasa bahay sila, bahay nyo to, ito yung puntahan nyo. Pag ayaw, dito, ang daming mga buildings, ang daming mga flats dito. Pag ayaw nyo matulog, pumunta kayo dito. Yun. Yeah, I think I felt that way naman mong pag ano ko dito. I mean, ngayon lang ako nakapunta kasi dito sa site na to na yung parang yung tas pinalaki mong restaurant. Malaki na talaga siya, sir. Pero nakakatuwa no yung parang how Alriga no, parang yun nga parang it feel yung need nila. Siyempre sa atin, yung mga kabayan natin, wala na rin masyadong time na makapagluto. Pero ikaw, nakita mo yun para alam mo yun, makakain pa rin sila at an affordable affordable na presyo. Pero pag nagninegosyo ka kasi, kailangan ano siya, sir, kung ano ba talaga yung kailangan sa community where you in. Yun yung i-address mo, Kasi para kung gusto mo yung mag-last ba yung negosyo mo. Kasi ang daming negosyo na for short term, maganda yung profit, tapos wala na, ganun. Pero pag kung gusto mo mag-create ng isang negosyo na alam mo na hanggang sa matagal, nandyan pa rin, i-address mo yung anong problema talaga ng community, kung where you in. Tapos aside nun, you will be with them. And you will grow with them. Alam mo, yung magsasucess kayo together sa community kung nasa saan yung negosyo mo. Yun yung ko na kikreate ako ng restaurant dito sa Alriga kasi nandito ang mga Filipino. Problema nila pagkain. Ako magpo-provide ng pagkain. Pag magpo-provide ako sa pagkain nila, kung magsasucceed sila, magsasucceed ako. We will grow together. So, yun yung yun yung ko sa concept ko sa pagninegosyo. Hindi talaga siya yung negosyo. I've been with ilang mga, ako sir sa Pilipinas, hindi na mga tao yung ko doon. Pero, nakikita ko sila kung paano magnegosyo. Magkaiba kami ng way of thinking. So, parang yun talaga ang gusto ko. So, kung ikaw gusto mo ng ganitong negosyo, ano ba? Ano ba yung negosyo mo na papasukin mo? Nag-a-address ka ba ng pangangailangan sa negosyo na pinasok mo? Baka na lang for the, nagninegosyo ka lang, for you na lang na negosyo na, alam mo kayo, so hindi siya nagtatagal. Pag alam mo na, pag una mong iniisip yung profit. Kasi iba, ang profit, sir, anytime ma-wipe out yan. Pero ang true wealth mo is hindi yung profit, kundi yung pag nag-build ka ng connections at saka community. Please tell about your vision sa Alriga Gusto ko restaurant. talaga yung ganun, sir. Kung ano pang mga plan mo pa. Ilan pa yung mga magsulputang mga restaurant. Iba kasi pag yung sinasabi institusyon na yan eh. Kung baga, yan na yung naging parte na ng buhay ng mga OFW. Gusto ko yung maging parte kami sa buhay ng mga OFW na kung saan nandun yung restaurant namin. Yun talaga gusto ko na pag umuwi man sila sa Pilipinas, saan sila pupunta, maalala nila, sa Alriga ako kumakain. Doon ako kumakain. Yun yung sumasalba sa mga gutom ko. Yun talaga ang gusto ko na mangyari sa Alriga restaurant. So, ayun, sana makapunta kayo dito sa Alriga Restaurant. Malapit lang sa Alriga Metro Station, no? So, yeah. Maraming salamat ulit hanggang sa susunod na episode ng Mangan Tayo Food Crawl Series Season 2. Okay, thank you, Miss Ambet. Yeah.